Isabela Broadcast Center, himpilang tumatalakay sa mga proyekto at serbisyong tunay para sa tao. Hatid ang mga programang nag-uugnay sa bawat Isabelenyo saan mang panig ng mundo. Delivering in-depth, trustworthy, and objective news. Dito ka, konektado. Magandang hapon, Isabela. Muli sumasa inyo ang panibago na namang episode ng ating palatuntunang Isabela Connect ka dito. At syempre kasama nyo pa rin ang resident broadcaster ng Pamalang Palalawigan ng Isabela, Ezekiel Kilang. At tulad ho ng ating last episodes, makakasama ko pa rin ang ating partner, hindi nga lamang ho dito sa main studio, kundi sa Studio B. Partner, magandang hapon. Yes, magandang hapon partner at magandang hapon rin sa patuloy na tumututok at sumusubaybay sa ating programang Isabela Connect ka dito. Ito pa rin ang kapartner at kakwentuhan nyo tuwing Martes at Biyernes ng hapon, Faye Andres. Nako partner, no? Relax ka lang muna dyan sa Studio B. Dahil sa pagkakataong ito sa main studio sa ating ang episode, isa na namang mahalagang aspeto ng ating ekonomiya at komunidad ang ating tatalakayin, ang patuloy na suporta ng Pamalang Palalawigan ng Isabela sa ating mga minamahal na MSMEs o Micro, Small and Medium Enterprises at ang makasaysayang tagumpay ng ating mga produkto sa isang pambihirang trade fair. Kaugnay nga ho niyan ay makakasama ho natin ngayong hapon ang isa ho sa opisyal ng Pamalang Palalawigan ng Isabela na may malalim na kaalaman sa programang ito. At syempre, nandyan ho ang ating peso manager na siya ho'y nangangasiwa, nakatutok, kasama ng mga MSMEs ho natin. Walang iba kundi si Ma'am Jeng Reyes. Ma'am Jeng, magandang hapon ho sa iyo. Welcome ho sa Isabela Broadcast Center. Magandang hapon. Maraming salamat po sa inyong pag-imbita. Una-una, binabati ko po ang ating mahal na Vice Governor Kiko D. Happy birthday po sa inyo. Yes naman. Happy birthday kay Vice Governor Kiko D. Mula ho sa Pamalang Palalawigan ng Isabela. At syempre, sa pamumuno ho ni Isabela Governor Rodito Albano, ang pagbati ho ng buong pamilya ng Pamalang Palalawigan ng Isabela ng maligayang kaarawan. Happy birthday. Anyway, para makarami ho tayo, no? Ma'am, pag-usapan nga ho natin, simulan ho natin when it comes ho sa suporta. Alam nating napakalaki ho ng tulong na binibigay ho ng ating gobernador sa ating mga MSMEs. Saan po nakatutok tulong ho na ito, lalo na para ho sa mga exhibitors na nagdadala ho ng ating mga produkto sa labas ho ng Isabela. Sa first episode ho kasi natin, no, na inilunsad ho natin itong Best Laku na pupunta ho sa Metro Manila, nababanggit ho ang iRise program. Sinasabi ho nila na naging malaking tulong ho ito. So, maaari ho ba ninyong paki-explain saan ho ba, kailan ho ba nagsimula itong iRise program mo na ito at binabanggit ho ng mga successful na mga MSMEs natin na ito yung naging sandigan ho nila? Opo, totoo po yan. Ang iRise, ang Isabela Recovery Initiatives to Support Enterprises or iRise started in 2020 nung panahon ng pandemic din. COVID. So, nung lockdown, lahat ng negosyo, lahat tayo ay nakakulong at hirap po ang ating taong bayan. Kasi nakita po ni Governor Rodito Albano, this is a golden opportunity to support our MSMEs at minabuti po niya na bigyan sila ng tulong. Noong una po kasama ang DTI at ang LPGMA, tinulungan po sila na magkaroon ng interest-free na loans para sa mga MSMEs. Tapos sa individual naman ay cash and rice assistance or individual entrepreneurs, yun yung mga maliliit na ambulant vendors. And then nag-evolve po ito na realize po ni Gov, sabi niya, mismong siya talaga ang mga may idea nito na ano kaya kung this time marketing assistance naman ang itulong natin, purchasing their products in bulk in premium price. So may additional po na presyo pa on top of the prevailing market price, may additional price pa. And then, pag-suporta po nito, it opened doors, unparalleled opportunities for our MSMEs dito po sa local hanggang international markets.
So grabe kasi yung Talaga. ako no ng COVID. Actually, hindi lamang lalawigan ng Isabela yung apektado kundi buong mundo, ang Pilipinas. So atong iRise program ho, ito yung programang ito ay hindi lang basta pagbibigay ho ng puhunan o pagsasanay. Ito yung holistic no na pagtulong sa ating mga exhibitors at mga MSMEs. Ma'am Jen, no, bilang direktang nakikipag-ugnayan sa ating mga MSMEs, bakit po ba napakalaki na lang yung pagtitiwala ni Governor Rodito Albano sa kanilang kakayahan? Ano yung nakikita ho niya sa ating mga maliliit ho at katamtamang negosyo bilang economic drivers ng Isabela? Kasi syempre itong ating MSMEs, sila po ay namumuhunan. So yung ating local economy, sila po ay bumibili diretso sa ating mga farmers. Sila po ay nagpo-produce. So lahat po natutulungan ang manggagawa, natutulungan ang maliliit na negosyo, na nagiging katuwang po sila sa pag-unlad ng ating probinsya. At nakikita po ng ating mahal na Governor Rodito Albano yung contribution nitong ating mga MSMEs. At habang lumalago sila, habang tinutulungan sila, lalo po rin silang nakakatulong sa ating mga komunidad. Mas lalo pong natutulungan nila yung ating mga magsasaka dahil bumibili sila diretso doon. Natutulungan po nila yung mga manggagawa. They are able to hire more employees, di ba? Nakakabayad sila ng maayos na taxes, di ba? Nakakapag-expand sila. So, lahat po yan ay ripple effect sa ating probinsya. Kaya ganun na lamang po ang suporta ng ating mahal na governor sa kanila. Oo. So sa bawat produkto, sa bawat display ho nila, no? Hindi lang business 'yun eh. Hindi kundi kwento ng Isabela at potential ng mga Isabelenyo. Kaya naman true to his promise, no, Ma'am Jen, sabi nga ho ni Governor, invest in people and look after their welfare and development. Opo, talagang we are investing in them. In fact, in March 11 of 2025, meron na pong 5 na MSMEs na dinala sa Japan. Wow! O, di ba? So, nakilala sa Japan at doon na market po yung kanilang mga produkto, nakakuha tayo ng mga pledges, may mga orders na po tayo sa Japan. Mamaya, andito sila, guest po natin sila. So, makikilala. Hindi ho nagtapos doon. Sumuport din po sa Isabela International Food Exhibition or IFEX in May of 2025. So 15 na MSMEs naman noon. Sumunod na naman noong September sa 19th Padday na 5 dito po sa Alabang. So hindi ho nagtatapos sa minsanang suporta, dire-diretso. At ito pong itong interview na ito, ang culminating po nitong ating mga series of interviews ay ang Isabela Best Laku. Nagaganapin sa November 8 to 15, 2025 kung saan merong 67 na MSMEs ang sasali. Kasama doon ang food, non-food products, handicrafts, artisanal items. Ang criteria ni Gov dapat ang raw materials ay galing mismo sa Isabela or endemic sa atin. Yun po ang talagang sinusuportahan. Dapat galing daw po sa Isabela. At meron po kaming 38 na napili na promising products na gusto pa namin lalong suportahan ang kanilang marketing assistance at sasali po itong 38 na ito dito sa Best Laku kung saan binigyan po ng tulong na funding galing sa ating probinsya through iRise. Talagang hindi lang financial support, may mga iba't ibang mga platforms na rin, no, para maipakita yung mga produkto ho natin. Talaga namang ibinibigay ho niya ang lahat ng suporta para makita ho ng buong bansa at pati ng buong mundo. Diba? Ma'am, ang husay ho ng ating mga produkto, ang paglago, kumbaga, ng kanilang negosyo ay direktang nangangahulugan ho ng pag-unlad din ho kasi ng buhay ng ating mga kababayan. Anyway, sige. Ma'am, thank you ho, no, sa inyong pagsama ho sa akin sa Isabela Broadcast Center. Pero siguro marami ho yung mga nagtatanong, gusto ko rin sumali dyan. Parang ganun eh. Para sa atin ho mga MSMEs na nanonood at gusto hong makasama sa mga susunod ho na trade fair at makinabang ho sa iRise program na nabanggit ho ninyo kanina, ano po yung inyong mensahe at ano yung kailangan ho nilang gawin, Ma'am Jen?
Opo, inaengganyo po namin ang mga MSMEs, micro, small, and medium enterprises na palakasin pa nila ang kanilang mga sarili. At kung gusto nyong sumali, lumapit lamang po sa aming opisina, sa PESO at sa Governor's Office. At bibigyan po namin kayo ng tips para lalong mapalakas. Kasi kailangan din po natin ng tulong ng DTI. Dahil, syempre, merong mga kaukulang permits, kaukulang mayor's permit, kailangan legal na negosyo, and then tutulungan tayo ng DTI para sa kanilang branding, packaging, DOST din sa packaging. So lahat po yun, holistic po ang suporta na ibibigay sa inyo. At pag ready na, saka po natin sasama sa mga trade fairs. Pero kung hindi pa ready, andito po kami para sumuporta sa kanila. Okay, nako, maraming salamat Ma'am Jeng Reyes, ang ating PESO Manager ng Pamalang Palalawigan ng Isabela. At nandito rin no sa ating harap yung mga iba't ibang products ng mga MSMEs na pwede ho ninyong, saan ba yung ayan, makita ho sa Metro Manila sa ating hong Isabela Best Laco. At tuloy-tuloy pa rin ho tayo dito ho sa ating palatuntunan at kumustahin naman ho natin ang ating Studio Bay. Dahil, ayun, nandun Ma'am Jeng, no? Dahil nandoon ho ang mga tumututok ko sa Best Laco from DTI and the Provincial Tourism Office. Partner, please take it away. Yes, partner. Magandang hapon kay Ma'am Jeng dyan sa ating main studio. At partner, nung nakaraang Biyernes nga ay naihatid natin sa ating mga kababayan at mga masugid na taga-subaybay ang unang bahagi ng ating episode para sa kaabang-abang na trade fair na ito, ang Isabela Best Laco in the Metro, kung saan syempre nakasama natin ang head ng Provincial Tourism Office at ng Department of Trade and Industry Isabela Office. Kasama rin ang ilan sa mga kalahok na MSMEs o ang tinatawag nating micro, small, and medium enterprises owner, particular na nga ang non-food sector sa gaganaping trade fair sa susunod na buwan. Yan, malapit-lapit na partner. At para sa hapong ito, ihahatid naman natin ang ikalawang bahagi ng episode na ito. Siyempre partner, makakasama pa rin natin ngayong hapon ang napakagandang Provincial Tourism Officer, Miss Joan Maranan. Magandang hapon, Miss Joan. Hello, magandang hapon pong muli, no? Isabela Broadcast Center, I'm here. Nako, partner Ezekiel, mamimiss kita dahil nandiyan ka sa main studio. Kala ko pa naman kakulitan. Kala ko pa naman kakulitan kita ngayon habang tayo ay magfo-food tasting. Pero bago po sa lahat, no, I would like to greet Vice Governor Kiko D. Happy birthday po sa iyo, and sana kung nasan ka man, sana po mabusog mo po kami ngayong araw. And again, magandang hapon po sa lahat po ng nanonood ngayon dito sa Isabela ka dito. Yes, at bukod syempre kay Miss Joan Maranan, makakasama pa rin natin ang Provincial Director ng Department of Trade and Industry here in Isabela. We have Attorney Cyrus Restauro. Magandang hapon, Attorney. Magandang hapon po sa lahat. Magandang hapon po sa taga-subaybay po ng Isabela Broadcasting Center. And kami po sa DTI ay nagagalak na maimbitahan ulit upang maipagmalaki natin yung mga produkto ng Isabela. And on behalf of DTI Isabela, we would like also to greet Vice Governor Kiko D. A very happy birthday. Yes, okay. At gaya nga nang nabanggit natin kanina, nung nakaraang Biyernes ay formal nating ipinakilala sa ating mga kababayan sa buong Isabela and even outside Isabela ang gaganapin nating trade fair which will be happening next month na. Ilang araw na lang. Actually, next week Ayan, na. ang Isabela Best Laco in the Metro. At nakasama natin last Friday ang ilan sa mga entrepreneurs from the non-food sectors. We have Andrea's Paper Bids, ang Pinagpalan 1914 Woodworks, and ang Clockwise Furniture Shop. Ayan, and I believe marami pa, no? Parang nabanggit nyo last time, we have 60 plus. 67 na MSMEs. Yes, wow. From Isabela lahat yan. Marami naman pang hindi kami naisali because nga nag-screening kami. No? So marami pa po talagang gustong sumali. Maybe next year kasi gusto namin every year na tong event na to. No? So we're starting now and then we'll see how it goes and then tuloy-tuloy na siya.
We're grateful na talaga namang nakatutok po kayo. Nakatutok ang DTI as well as the provincial government of Isabela sa pagtulong para sa ating mga kababayang MSMEs. Okay? At ngayong hapon, bukod sa ating mga guests dito sa Studio B, partner, alam ko meron kang mga bagong makakasama dyan sa main studio. Partner, Naman, nakikita natin yung ating Studio B. Na-miss ka namin, Ma'am Joanne. Ibali, mamaya, magkwentuhan tayo with Attorney Sai. Naku, partner, tama ka dyan kung nakasama natin nung nakaraang Biyernes, ang mga entrepreneurs from non-food sector. Ngayon naman, abay, bubusugin ho tayo ng ating mga makakasama dahil makakasama ho natin ngayong hapon ang ilan sa mga kalahok from the food sector naman. Ayan, nandyan ho si Sir Sherwin Gonzalez from Treasures Food Products of Kawayan City. We have also Mr. Sir Jose Morante from JBM Food Products of Cabanatuan, Isabela. And we have naman ang pinakamaganda po sa amin. Siyempre siya lang ang pinakamaganda dito sa amin ngayon. Si Ma'am Lorelei Valdez from RLGV Fruit Wine Industry of Alicia, Isabela. Bago namin ibato sa inyo dyan, partner, kumustahin muna natin sila. Si Sir Sherwin. Sir, welcome ho sa Isabela Broadcast Center. Hi, good afternoon. Okay. Baka meron ka hong shoutout, sir. Binabati ko ang mga taga-Kawayan, Isabela, lalong-lalo na yung mga bumubuo ng Treasures Food Products. Naman, sige po. Kay Sir Jose Morante, sir, welcome mo sa Isabela Broadcast Center. Magandang hapon po sa ating lahat. Binabati ko yung mga fans ko. Wow! Yung mga fans club ko. Sana all. Anyway, kay Ma'am Lorelei po. Lorelei, sir. Lorelei. Ma'am, pagbati ho ninyo. Welcome sa Isabela Broadcast Center. Thank you, sir. Siyempre, binabati ko ang very supportive na mayor namin. Parang si Governor, very supportive din. Si Mayor Alejandro po. Wow, ayan, hello po sa inyo. Pero bago tayo makipagbusugan sa kwentuhan, partner, balik muna sa iyo dyan para sa ilang mga katanungan at syempre, konting kwentuhan diyan sa ating Studio B. I know, marami na namang bit-bit sila Ma'am Joanne at Attorney Cyrus ng DTI Isabela dito ho sa ating ikalawang episode para ho sa ating Best Lako. At syempre, yung ating Best Lako in the Metro. Kumbaga, please take it away, partner. Yes, partner. Parang mas excited kami sa sa portion, sa segment dyan later para sa food tasting and everything. Magkakaroon ba tayo nun? Anyway, yung mga naka-display dyan sa main studio, meron din tayo syempre mga naka-display na food products ng ating mga MSMEs na mga bisita ngayon. Pero bago yan, dumako muna tayo sa Q&A portion. Kasama pa rin ang ating Provincial Tourism Officer at ang PD ng DTI Isabela. Ayan, so diretso na tayo sa mga katanungan. So, magbigay lang po muna tayo ng quick recap kung what is all about this Best Lako na tinatawag natin. Ano ang Best Lako? Kailan? Saan po ito gaganapin? At ito po, bakit po ba Festival Mall Alabang ang napili nating venue for the event? How did you come up with the with the location? Sa location, okay. We wanted sana kasi yung maganda yung foot traffic, no? So, basing it on yung mga experience namin sa Padday na Lima, especially this year, no? Ang dami kasi ang daming nabentang produkto na Isabela doon sa Padday na Lima over the years, no, na nagkakaroon ng Padday na Lima, and usually sa Festival Mall. So we decided doon na rin natin gawin for our first trade fair for Isabela. And then yung Isabela Best Lako is all the best products of Isabela we want to bring to the Metro. Kaya Isabela Best Lako in the Metro. Hopefully, no, it's not just Metro Manila. Malay mo, madala natin sa iba't ibang lugar pa or metro cities within the country and syempre metro cities outside of the country. But you want to start first in Alabang kasi nga yung foot traffic. So all our food and non-food products you want to bring out of Isabela para tuloy yung makilala na yung lahat ng mga magaganda at masasarap na produkto natin. And who knows, di ba po, after showcasing it dito sa Philippines, pwede na nating mailabas outside the country.
ako na nailabas na natin. Oh, no? Like na-mention kanina ni Ma'am Specifically, Jeng. saan No? po? Just sa this year, we went to Japan, Tokyo, Japan, dun sa FoodX Japan. So nadala na namin ang 5 na mga produkto natin, no? Kasama ang Big Brothers Cornix, ang JBM products, yung Elmas food products, ano pa ba yung dalawa, yung mga gourmet food natin. So basta 5, and our Ginsey, no, yung sumikat nating drink na Ginsey, nadala na rin po namin. Yes, from Jones Isabela. Nadala na natin outside of the Philippines. So talagang we're really starting, sabi nga ni Ma'am Jeng, talagang the provincial government Isabela is talagang pinupush namin, no, na mailabas na talaga at makilala na yung mga produkto natin sa kahit saan man, no, sa buong mundo, sa buong Pilipinas. Siguro in addition lang din, since we're talking about Best Laco, actually this is a broad concept na yung Best Laco. When we talk about Best Laco, this is already the official marketing brand of the province of Isabela, meaning to say this trade fair, this upcoming trade fair is just one of the series of marketing events na isasagawa natin dito sa probinsya ng Isabela, and we are planning to sustain this effort in the succeeding years. So this Isabela Best Laco Trade Fair in the Metro this coming November 8 to 15, ito pa lang yung panimula. And for the succeeding ay magkakaroon na tayo ng mga mas marami pang marketing events kasama ang ating mga MSMEs dito sa probinsya ng Isabela. Okay, that's good. So we're few days dito sa tinatawag nating Best Laco or Isabela Best Laco in the Metro. Ilang days na lang at maglo-launch na or gaganapin na natin itong Best Laco na ito. So how was the preparation going? So far, meron po ba tayong na-encounter na problema? Mga ano po ba? Paano po yung preparation na ginagawa po natin ngayon, lalong-lalo na po sa ating mga entrepreneurs na lalahok? Siguro on the part of PGI and DTI, siyempre puspusan po yung ating preparations at kaliwat kanan yung ating nagiging meetings, coordination meetings. And hindi naman natin maiwasan na meron magpa-pop up na mga problems. But ang kagandahan sa partnership natin ay agad-agad naman nating nasusolusyonan yung mga problema. Pagdating naman sa mga MSMEs natin ay actually, yung cumulative assistances natin sa ating mga MSMEs for the past years, yun na yung pinakasimula ng kanilang preparations. So kung ano na sila ngayon ay produkto na kung ano yung mga na-undergo nilang mga interventions, both from PGI and DTI. Kaya naman, yung mga kalahok natin sa trade fair, konting-konting tweaking nila yung kailangan nilang gawin. Nagkaroon na rin tayo ng screening at kaya nga tayo nagkaroon ng 67 MSME participants dahil pasok sa standards natin dito sa province of Isabela at hindi tayo mahihiya na ilabas ito sa Metro Manila. At least ang ating pong mga kalahok na to, since karamihan po sa kanila ay talagang matagal nyo nang nakakasama sa mga trade fairs. So pagka nagkakaroon ng mga konting problema, alam na nila, they already know how to adjust sa mga problema pag nagkakaroon sila ng na-encounter na problema. So aside po sa mga naimbitahan po nating entrepreneurs last Friday and even today, yung mga kasama po ni partners sa kabilang studio, ano-ano pa po yung iba nating mga MSMEs na inaasahan nating lalahok sa trade fair na ito? Will you name some? Sige, aside from ito nga Big Brother, we have JBM Foods, no. Meron pa kami yung mga cacao products natin. Gusto na rin sana natin mailabas kasi lagi pag sinabi mong cacao, south yan, 'di ba? South of the Philippines. But now we want it to be known na meron pong mga cacao products ng Isabela. So isa dyan yung Hilarios and may SA Cacao and ISU Isabela State University also has cacao products. So ilalabas po natin yan. Aside from that, our coffee. Kasi 'di ba in na in po ang coffee. Mahilig tayo sa coffee. Ay, hindi po alam ng marami ay meron pong kape na produkto ang Isabela. So kasama diyan ng Valdez Coffee, ang Dales Coffee, ang kape Ilocano natin. Ayan, lalabas na po lahat yan, no? Lalabas na ng Isabela lahat yan. Aside from that, we also have marami tayong malunggay chips, marami tayong mga banana chips, no? And etong
yung veggie bites nga at saka okra chips ni Sir Wawi ni JBM, ilalabas na natin. Wine, marami rin tayong wine, no? So, RLGV, may wine. And kasama sa RLGV, no, meron din kasi si RLGV na chicken feet chicharon. So yun, aabangan po natin. At iba't ibang klase ng itlog na maalat. No? So maraming variety, hindi lang po yung maalat. Meron po tayong turmeric na salted egg, meron tayong garlic na salted egg. So ilalabas po natin lahat yan. Ano ba, na-excite kasi ako sa mga produkto natin. Hindi lang pala limited sa mga kung ano naka-display meron din dito. tayong Meron pa Mongo silang products, no? So may Mongo noodles tayo. Meron tayong ready mix na Mongo ginasa. So may pineapple products din tayo. Akala kasi ng lahat. San Mateo ang ating mga ang Mongo, products. yes, kasi Mongo capital, 'di ba? And then pineapple, no? Syempre pag sinabi mong pineapple, usually Tagaytay or ano, pero meron din po tayo sa Isabela from Etchage. Ayan, yung ating pineapple. Meron tayong banana and mushroom products, no? May mga kikiam mushroom ba tayo? Tama ba? Mga Fishball na mushroom. Oo, mga chicharon natin. Oo, mga chicharon mushroom natin. So, ang dami-daming produkto. So, talagang matitikman po nila lahat yan, no? Actually, tinitingnan ko, ano pang titikman ko ngayong araw na to, no? Pero, napakarami po, sabi nga kanina, 67, na mix na po yun ng food and non-food. And I think, no, mas marami tayong food products na ilalabas. So, kaya po the whole week, sabi ko nga last week, meron tayong makan ken mainom or yung food tasting section natin sa Isabela Beslaco. So, from 2 to 3, and 6 to 7, meron tayong patikim ng ating mga iba't ibang mga pagkain at mga inumin. Gusto nyo mag-early dinner, yung mga oras na yan. Ganun ang pagpunta. Talagang babalik-balik sila dahil ang sarap ng mga titikman nila. And in addition, sabi mo po kanina, no, mas marami ang sa food. Food, marami tayong food products. Ibig sabihin talagang mahilig sa pagkain ng mga At saka syempre yung mga kakanin natin. Oo, kasi ang dami nating kakanin. Wala nang masabi siya. Umano na yung pagkadaldal ko. Ang susunod na tanong natin ay para talaga kay Attorney Cyrus. Pero maidagdag ko lang po, no, kasi habang nag-i-scroll ako sa Facebook nitong nakaraang araw, nabanggit mo kanina po kasi yung cacao products. I saw a post from the Facebook na ang ating mahal na Ambassador Bernard D. Nakarating na rin sa kanyang kanya, yes. From ISU yun. Yes, oo. from ISU. So from ISU, yun nga, tuwang-tuwa ako kasi maganda na yung packaging. So talagang nag-i-improve, no, yung mga packaging ng ating mga products kasi gusto nga natin, that's one of the concerns na na-bring up namin when we had the screening. So kasi one portion of yung process namin, no, for Isabela Beslaco is we had to screen all the products, no, both food and non-food. So syempre ang dami namin tinikman, ganyan. So from the taste until the packaging, nagbigay kami ng comments sa kanila and suggestions on how to improve yung kanilang packaging. Especially coming from FoodX in Japan, kita namin talagang matataas na yung quality ng packaging ng mga karatig mga bansa natin. So talagang kailangan mag-level up tayo sa packaging. So that's one part na talagang medyo na-enjoy ko yung screening, Attorney Sai. Actually, follow-up question po natin yun, no? Medyo sabi ko sa'yo, mapending muna natin si Attorney Cyrus. Paano nyo po ba napili? Since nababanggit nyo na po kaninang screening for the food sector sa ating mga MSMEs, paano po ba yung screening na nangyari pagdating sa food sector? Kasi iba po pag sa non-food Diba po? So paano po pag sa food sector naman? Well, siguro simulan natin yung proseso doon sa pag-iimbita, no, ng mga kalahok sa ating screening. Minobilize po natin lahat ng negosyo centers natin dito sa probinsya na makipag-coordinate sa mga local government units of the different municipalities and cities here in the province. And we ask specifically yung ating mga local chief executives kung sino-sino ba sa tingin nila yung karapat-dapat na i-endorse dito sa ating screening for the Isabela Beslaco. And base doon sa mga in-endorse sa atin ng mga local chief executives, pinila po natin lahat yan, pina-mobilize natin sa mga negosyo center business counselors, at
pinakilatis muna natin yung mga certifications ng mga food products na ito kung sila ay compliant doon sa mga FDA regulations and other statutory requirements out there. So once na ma-complete na yung certifications, that's the time na sila na po ay mismo nagdala dito sa provincial government nung kanilang mga samples na gusto nilang kilates sa atin sa team ng PGI and DTI. And then dalawang araw po yun na maghapong food tasting, no? Ang ginawa, yung iba nga yata napurga na sa mga screeners natin, kidding aside. But imagine po yung ganong karami na MSMEs natin, 67, majority of which ay lahat ng produkto na tikman natin on the spot during the screening process. So, yun po yung naging proseso natin, no, for this screening. Talaga namang sobrang masusi talaga. Masusing pag-screen ang naganap pagdating sa ating mga food industry owners. Okay. So over the years po, we have been joining trade fairs, and this Isabela Best Laco truly evolved from a provincial showcase into a national one, or into a national platform for the local brands. Is it hard doing all the preparations po when it comes to the planning, the coordinations, especially with the execution po? Well, sobrang hirap po kasi una sa lahat ay ito yung pinakauna nating beses na gagawin ito. Kumbaga, ambitious pa siya to start kasi nga wala tayong experience before. No? Kaya nagkakapaan pa tayo kung paano ba yung tamang preparations. Of course, there will be a lot of people involved in this project. Kaya composite team talaga yung isinasagawa natin. Pangalawa, sobrang nakaka-pressure po itong preparations natin kasi ang gaganda ng mga records natin for the past months, no, for 2025 alone, for the province of Isabela, ang gaganda ng mga sales accomplishments natin doon sa mga nilahukan nating mga events. So for example na lang, yung latest Manila Fame natin, actually, we only have 15 MSME exhibitors. Ito yung mga non-food natin. At nakapagtala sila ng 11.4 million, ballpark figure, 11.4 million pesos in sales. So imagine, yun yung latest trade fair na susundan natin dito sa provincial trade fair. Overwhelming, to say the least, but we'll try our best together with the PGI na i-surpass pa ito considering the number of MSMEs that will be involving in this trade fair. Wow, talaga naman, 11.4 million pesos with 15 MSMEs alone. So, how much more ating 67? Sana mas malaki, Sana mas malaki talaga. Yun po ang ating target. Okay, panghuli na lamang po, please encourage ang ating pong mga kababayan to support this trade fair, ang ating homegrown Isabela Best Laco in the Metro. Nagturuan. Kasi naghihintay pa ako. Kala ko titikim muna tayo. Kala ko may mukbang tayo. Kala ko may mukbang tayo. Habang sa kabila, nag-discuss. Titirahin natin ito mamaya. Sige. So again, we would like to everyone to please join us at the Isabela Best Laco in the Metro event on November 8 to November 15, 2025. Diyan po sa Festival Mall, Alabang. Magkita-kita po tayo para po matikman nyo at ang aming mga produkto mula dito sa probinsya ng Isabela at makita nyo rin po ang iba't iba pa naming mga non-food products like our weaving, ang aming mga handicrafts. Sana po ay bisitahin nyo po kami, ikutan nyo po ang aming trade fair. Kita-kita po tayong muli. Again, salamat po. Attorney Cyrus. Actually, dalawa lang naman yung posibleng mga guests natin during the trade fair. The first one ay mga taga-Isabela, pangalawa ay mga hindi taga-Isabela. So unahin natin yung panawagan natin sa mga taga-Isabela na nakakapanood po nito. Mangyari lamang po na tangkilikin natin yung sariling atin. Alam naman natin ang pagkakakilanlan sa ating probinsya at naway mas magkaroon tayo ng more appreciation sa kung ano yung mga produkto na nagagawa dito sa ating probinsya. At para doon naman sa mga hindi taga-Isabela
naway ma-invite po ng mga taga-Isabela nakakapanood po neto, imbitahan po natin yung mga hindi nakakilala sa Isabela, mga hindi nakakapunta sa Isabela, na tumungo sa Metro Manila sa Festival Mall Alabang from November 8 to 15 upang masaksihan nga kung ano ba yung mga ipinagmamalaki natin dito sa probinsya. So maraming salamat at kita-kits po tayo sa ating trade fair. Sabi nga natin, tayo na ang magdadala ng probinsya ng Isabela sa kanila. Okay. So, kumustahin naman natin ang ating mga kasama sa kabilang studio. Partner, kumusta kayo dyan? Nako, partner, tulad ng nakikita mo, relax kami dito ngayon. Anyway, dito na ating alamin at kukumustahin ang iba't ibang mga produkto, partner. Pwede nyo na rin kaming sabayan habang ibinabahagi ng mga partners nating mga MSMEs ang kanilang mga produkto dito. Abay, pwede na rin kayong tumikim diyan. At syempre kasama pa rin natin si Sir Sherwin Gonzalez from Treasures Food Products at syempre si Sir Jose Morante ng JBM Food Products from Cabanatuan, Isabela, and kay Ma'am Lorely Valdez ng RLGB Fruit Wine Industry ng Alicia, Isabela. Si Sir Sherwin Gonzalez from Kawayan City, Isabela. So, mga sir at ma'am, kumustahin lang muna natin, ano yung nasa likod ng mga produktong ito? Maaari nyo po bang ipakilala, kumbaga, ang inyong mga business at yung inyong mga produkto na itatampok ko sa Best Laco natin? Please give us a bit background siguro. Paano po kayo nagsimula? Ano po yung naging inspirasyon ninyo sa pagsisimula ninyo? Para naman yung mga consumers natin, yung mga bumibili, alam nila yung kwento ng mga bawat mga produktong binibili nila. Pero Sir Sherwin or Sir Jose? Nag-umpisa po ang negosyo po namin to nung panahon na 2007 nag-trial kami, pero 2008 nag-formally nag-register kami sa DTI. Kasi nung before that, nasa grains din po kami, bibili ng palay, bibili ng mais. Kaya lang yung pong may mahabang panahon na walang ginagawa Kasi alam niyo naman yung anihan, yun lang ang sinusundan natin. Pagtapos nun, tapos na rin ang hanap buhay. So may mga patay na oras, naisipan din namin na magsubok ng ibang linya ng negosyo. Doon kami nag-umpisa. Hanggang sa ngayon, tinuloy-tuloy na namin. Actually, ang napabayaan na namin yung grains. So ito na yung main product ito na po ang negosyo namin. Napabayaan na namin yung grains kasi masyadong yung bang maraming trabaho tapos biglang wala. Ganun yun Ito at least consistent whole year round may economic activities. Ganun po. Kay Ma'am Lorely kaya, ganun din kaya yung kwento niya, Ma'am Lorely? Oo nga, sir. Ako, actually, before ko naisip yan, empleyado rin po ako dati sa isang supermarket, leading supermarket dito sa Isabela. So, idol na idol ko itong si Sir Wawi. Actually, hindi ko pa yan nakikita before. Pero ako yung nagme-merchandise ng product niya. Palagi ko yan inuulit-ulit na sinasabi sa kanya pag tuwing nakikita kami na idol ko siya. Kasi si Sir Wawi, yung calamansi juice niya, kami yung nagme-merchandise ng product niya. So sabi ko, pwede palang ibenta dito sa supermarket yung mga ganitong local product. So meaning, ito po yung naging motivation. Yes, sir. Yan po yung motivation ko. Yung calamansi with malunggay. So actually, hindi pa ganyan yung packaging. Ito yung product ni Sir Jose. Di ba, sir? Sticker pa lang yan dati. So tuwing nakikita ko yan, ako na mismo nagdi-display sa display rack. Wow. So, nung nabigyan ako ng opportunity na training sa TESDA ng tawag nito winemaking. So, nag-enroll ako doon sa namin. Actually, program po yun ng RIC, pero nakisali lang ako doon. Hindi ako participants, pero nakisali lang ako doon kasi nga talagang gusto kong gumawa ng Bignay wine. Kasi alam natin na ang Bignay wine is maraming health benefits. So nakikita ko doon sa natin, sa supermarket, napakabili ang mga red wine. Wow. So sabi ko sa isip-isip ko, ang Bignay marami dito. Unti-unti na lang nawala. Nakapag-camp up ka ng yan, ganito po. yes sir. Baka mabasag po. Yeah.
Unti-unti nang nawawala dito sa atin. Bignay. Yun, Bignay, Bugnay sa Ilocano, sir. So, oo. bakit big? Ang Bignay kasi is, syempre, dream big. Dream big. Pero Bignay kasi ito yung nakapatent na po sa atin. Kaya ano po. Bignay. So, sabi ko, ang Bugnay kasi hindi masyadong popular sa market. Pero, dito lang yan. Syempre, sir, bilang entrepreneur, mag-dream ka ng ano. Kaya, sabi ko, pag dadalhin ko to sa Metro Manila, syempre, ambisyosa na ako nun, sir. Pagdadaling ko na to sa Metro Manila, ano na yan. Ang popular kasi is Bignay. Pero, syempre, na-motivate akong mag-ano dyan, sir, sa Bignay wine dahil yung husband ko, may medical condition siya. Meron siyang heart failure, tapos meron din siyang high blood. So, sabi nila, ang Bignay daw is maraming health benefits. Kaya yan. So, akala ko nga, yan yung ano namin. Akala ko is, tawag nito, pang ano lang namin, kumbaga sideline lang ba kasi ang empleyado, sir, pagka nandiyan na pero hindi namin akalain na yan na yung na magbo-boom siya. Kung si sir 2007, right? Nag-start. So anong taon naman po sa iyo, ma'am? Nung nag-start pa lang ako, empleyado pa lang ako sa supermarket 2014. Yung kapanganakan ni Bignay. Kapanganakan 2015, sir. Matagal na rin. Okay, Opo. sige. Yun yung kwento, kumbaga, no, nila Sir Jose and Ma'am Lorely. Ito naman, yung sikat na sikat. Mukhang hindi na natin kailangang ipakilala. Kasi kilala na ho dito sa bansang Pilipinas na partner at internationally din. Ang Cornix natin. Sir Sherwin, kumusta naman sa paki-introduce nga, ano yung nasa likod ng products ninyo? Yung sa Big Brothers Cornix, katulad sabi ni Ma'am Lorely, yung big, yun yata yung pinaka... may big ka naman, kasi may big din eh. Yan yata yung pinaka... tip dyan, ma'am, no? Yung pinaka-sikreto, bakit lumalaki ang business. Mula sa small to big. Small, yeah. Start small, dream big, sabi nga nila. Well, sa atin kasi yung amin naman, katulad kay Sir Wabi, 2007. Tama po. Sa amin naman kasi, 19... Matagal na eh. Hindi nyo pa matandaan kung kailan talaga. Actually 36 years na eh. Wala pa ako noon. Matagal na. Wala pa 36. Yung ano po? 3 years food products pa lang. 3 years pa lang yun. Well, sa amin kasi, ito locally produced to sa atin. Yung bumubuo ng corns kasi it's made of real white corn. So, tinatanim to ng mga kababayan natin. Dito sa Isabela, sa region natin, yung malagkit na mais, kung tawagin sa iba naman, deko, ganyan. Deko. Hindi siya pwede sa yellow corn, sir? Hindi pwede kasi kailangan mo ng dentist nun pag mag-yellow corn na gagamitin natin. Medyo matigas siya. So, white corn. Oo. Kumusta naman yung products ng white corn ba dito sa Isabela? Kasi dyan kayo kumukuha ng supply eh. Oo, napakalaking tulong ni Gov. Actually, last time nakausap namin siya, he learned that tayo gumagawa ng cornice dito sa atin. So sabi niya, magpapatanim na rin ako sa bayan ng Santo Tomas. So lahat po nagpatanim siya doon. So kahit paano naman, marami tayong naging ani. Ano naman, how does it feel naman? No? Kumusta naman yung feeling na hindi lang tinatangkilik ng mga Pinoy ang Cornix, di ba? Itong Big Brothers, kumbaga, no? Kundi even sa Japan in particular. So, kumusta yung feeling mo, sir? Last time po kasi nung March 2025 this year, sinali po kami ng DTI with the help. Ito kasama po namin sila Sir Rowie, si Ma'am. Nag-join po tayo sa Japan Foodex. Fortunately, nagkaroon po tayo ng orders from Japan. Kaya very thankful po kami sa Sir Gov, sa PGI and DTI family na talagang wala pong sawang sumusuporta sa lahat po ng MSMEs. I'm about to ask sana, na syempre ang Cornix talagang kung nakilala na yan sa ibang bansa, meaning
hindi lang ito yung first trade fair na sasalihan ho ninyo. Even Sir Jose and Ma'am Lorely. So, tanong ko na lang siguro, no, dahil ho ang food business, ang isa sa mga mahirap masustain sa business industry, anong mga challenges ang na-encounter ho ninyo in doing or starting this business? Paano ho ninyo ito napagtagumpayan, itong industriya ho na ito? Kasi ang dami ng mga nagtatry na like ganito, pero hindi sila nagbubumbat kayo 2007, 2015. Oh, mas matanda pa yung business mo, sir, kaysa yung sa aking edad. Pero still, nandito ho sila namamayagpag. So, pakibahagi nga ho, ano yung mga challenges at paano ho ninyo nasusustain? Sa aking palagay, kung ikaw ay magne-negosyo o magde-develop ng isang product, isang paninda, mas gugustuhin mo sana yung lagi mo nakikita nandyan sa paligid mo. Hindi yung sasadyain mo pa sa malayo, idadalhin dito, tapos i-develop mo, i-R&D mo. Samantalang, andyan naman yung pwede mong i-develop. Yung ganun ba? Yung kasi sa costing, kasama na yan eh. Oo. Pangalawa, yung produkto na nakikita mo dyan sa paligid-ligid mo, pag nag-develop yan, magbi-build up ka ng community wealth. Maiengganyo yung iba magtanim. Kasi alam nila may bumibili, may magtatanim. Ibig sabihin, magkakaroon ng dagdag na kita at trabaho. Yung mas madali i-develop yung nandiyan na nakikita mo na kaysa yung manggagaling sa ibang lugar tsaka ka mag-iisip ng kung anong pwede mong Tsaka mainam din na yung katulad ginagawa ni Governor na nag-i-sponsor siya ng mga MSME para lumabas ng bansa. Kasi pag lumabas ka ng bansa, marami ka pa palang matututunan. Yes, marami kang course. Nakikita na pwede ito sa atin. Meron tayong ganito. Meron tayong pwedeng gawin dito. Baka mas magaling pa tayo dito yung gagawin natin. Mga ganun ba? Mga ideas na pumapasok. Kailangan natin talaga ma-expose sa ibang bansa. Kasi unang-una medyo atras tayo eh. Pero kaya nating humabol basta makita lang natin. Kaya nating tumbasan eh. Oo. I like your statement ho, no? Kanina habang pinapakinggan ho natin yung mga kasama natin sa Studio P, that ang puhunan is not always sapat. Diba? Yung negosyante, although yes, you have your own money, but it's not sapat. Lagi naman pong ganun eh. Basta ang sufficient, hindi siya sufficient. Walang negosyante na kontento sa kanyang puhunan eh. Kasi pag may nakikita kang oportunidad, andyan naman, kailangan ko ng ganito, wala naman akong pambili. Di, parang kulang naman ang puhunan ko. Laging hindi sapat yun. Laging kailangan magdagdag. Diyan na pumapasok yung support naman from the provincial government of Isabela. And syempre, through yung Department of Trade and Industry natin, and para mas papalakas pa yung promotion, we have Provincial Tourism Office. Okay, salamat Sir Jose. Sir, Ma'am Lorely muna. Ano naman yung mga challenges ng po ninyo, business ho ninyo na na-encounter at paano ninyo ito na-overcome? Oo nga, sabi nga ni Sir Wawi, hindi daw sapat ang puhunan. Walang sapat na Siyempre, bilang mga negosyanteng nagsisimula sa startup, unang-una kapital. Pero kung may patawag nito, may tiwala ka sa produkto mo, is mag-i-strive ka talaga eh. Siyempre, maghahanap tayo ng opportunity. Nandyan naman yung mga magigiting na natin, government agencies natin. Like DTI. Maraming mga government agencies natin na pwede nating makatulong o lalapitan. Sa mga struggle usually yung mga startup is yung availability ng raw materials. Nung nagsisimula ako, nag-isip na ako. Speaking of availability of raw materials, yung bugnay. Yes, sir. Kumusta ba dito sa Isabela? Ang Isabela. Galing pa sa ibang probinsya yung supply po? No, sir. Actually, nung nagsisimula ako niyan, yung unang mga seedlings ko is nagbigay ako ng mga pre na seedlings sa mga Department of Agriculture. So, tinay up ko naman ang RIC noon, sir.
Opo. So, lahat. Pero ngayon, meron akong 5 bayan na partners ngayon yan, na sila yung nagbibigay sa amin ng mga pero galing sa akin ng seedlings. Para pagdating ng araw, kako, magiging That is for partner. free, no? Yes, sir. Magiging partner ko sila. Ngayon, sila na yung nagbibigay sa amin ng mga seedlings, ng mga fruits niyan. Pero may bayad. Libre din. No, sir. Tawag nito, binibenta na nila sa akin. binibenta. So, nakapag-produce na tayo ng additional na employment sa mga partners natin. Oo. So talaga ang ganda, no? Partner, kumbaga I know nandyan sila Attorney Sai and si Ma'am Joanne. Ang kagandahan lang, napapaiyak ako dito. Wala kasi si Ma'am Joanne dito, no? Para makaagapay ko. Yung bang tipong, hindi lang yung mga sarili ninyo, yung tinutulungan ho ninyo, kundi nakakapag-generate din, nakakatulong din kayo sa iba, like yung ginawa ninyo. Kailangan namin ng baso dito para matikman mamaya yung wine ni Ma'am, yung Big Nine. Para tignan natin kung saan ba naggaling yung hugot ni Ma'am. Ang ganda yung kwento. Sir Sherwin, kumusta naman yung business ho ninyo? Well, sa amin kasi, just like yung sinabi nila Ma'am Lorley, yung mga startup capital, talagang napakahirap sa business niyan. Kay Sir Wawi naman, si Sir Wawi, I know he has a big heart for the business kasi makikita nyo, sabi niya, laging kulang. Kasi ganyan talaga ang mga traits ng mga businessmen, no? Yung talagang gusto pa, you want some more. Kasi parang gusto nyong makita yung business nyo, nagpo-progress, and at the same time, nakakatulong kayo sa community. Yes. Just like sa amin kasi, big brothers, pero kami tinatawag naman na small brothers. Those are the farmers. Sabi nga ni Ma'am Lorelei, ang isa sa mga challenges, yung mga availability ng supplies. Yun talaga. Kaya sa amin, nung nakita namin dito sa Kawayan na well, sa amin kasi second gen na kami, no? Nakita ng father ko na, medyo marami tayong very abundant ang supply ng white corn at that time. 1989 yan, no? Na-recall ko na. No, 1989. So, maraming mais dito na puti. So, anong gagawin sa mais sa puti? Madalas iniihaw. Oo. Tapos, ginilalaga, ginagawang Oo, pambinato. marami talaga yung Pero, paggagamit nagkakaroon ng surplus. So, sabi na toneladang surplus yan, marami. So, naisip na namin, ng pamilya namin na, gawin na kaya natin tong ang pulutan, gawin natin Cornix. Well, ito na nga, nabuo ang Big Brothers. Yan ang pride ng ating lalawigan. As you can see, sabi nyo nga, sir, available na yan halos dito sa atin local and international. Naging challenges kasi talaga namin before, yung pagmamarket. Oo. Isa yan. So, malaking tulong talaga sa inyo, mga ma'am and sir, itong trade fair na ito, trade show na ito, na pinamumunuan ng DTI and of Provincial Tourism. Yes, sobra-sobra. Kasi talagang, alam mo sir, nung pagkatapos ng pandemic, no, nagbukas ang merkado ng 2022. So, ito yung first na appearance namin sa International Food Expo. Doon namin nakilala ang mga distributors. Lahat ng mga opportunities kami nila, sir. Ang dami hong naging interesado sa product ho namin. Doon ho nag-open yung gate para sa mga modern retail markets natin. Sir, ma'am, no, sorry to ask this question. I know naman na may mga kakayahan ho kayo. Siyempre, hindi kayo naging negosyante kung ano, no? Without this mga trade fair assistance from the provincial government of Isabela, most especially ang Department of Trade and Industry, sa tingin ho ninyo, buhay pa kaya yung negosyo nyo? What do you think? Honest answer po. Sa tingin nyo lang po, sa tingin nyo lang. Well, sa akin, definitely, malaking help. Pag-expand ba? Parang ganun? At that time kasi, parang ganun lang yung namin yung graph namin, yung business namin, plain lang, no, walang growth, no. Pero nung nasaali kami ng trade fair with the help of DTI nga, talagang mabilis. Makikita naman sa financial report namin. So talagang mabilis. Ang laki ng help ng DTI. Maybe I would say that without the help of these agencies, the provincial government, DTI or DOST, it would be an uphill struggle. Kasi una-una, para sa isang maliit na negosyante, yes, of course. baka bago ka makaahon, lubog ka na. Oo.
Kasi yung bang nagsisimula pa lang ang produkto mo, ini-introduce mo sa market, napakahirap na eh. Para bang surviving mode ka lang dyan. Para pumikap ang isang negosyo, it takes a little, maybe not little, more time bago makilala ang produkto mo. Kasi bagong produkto mo, hindi kilala, mahirap mo ibenta yan. Kaya yung mga exhibit na yan, exposure para sa amin yan, makilala ang produkto. Oo. Ma'am Laura. Sa amin naman, sir, ang experience ko nung nadala na sa merkado yung mga namin, mga produkto natin. Yun nga, sabi ni Sir Sherwin, medyo maganda yung Unang-una, papasalamat kami sa DTI kasi sila yung unang nagtiwala sa produkto namin. At syempre, ang natin, provincial tourism. Yan, sila na rin yung isa sa mga nagdadala ng mga produkto natin sa iba't ibang merkado. Although hindi kami kasama, pero sila na mismo ang nagdadala doon sa mga sinasalihan nilang mga trade fair. Doon, minsan tinatanong namin yung mga customer namin kung saan nila nakilala yung product namin. So, kasi meron nga yung isang latest lang, yung taga Pampanga. So natikman daw nila sa Pampanga sa sa tourism. Kaya sila mismo last day lang sila na yung nag-pick up ng products natin sa sa bahay. So napakalaking tulong pag sila mismo na ilalabas natin yung mga product natin sa market. May nakwento ka kanina, no? Ma'am Lori Lee. Paki-share nga rin ho, no? Kasi kanina habang sila Attorney Cyrus and Ma'am Joanne with my partner, nag-uusap po tayo dito na may nakausap kang MSMEs din from kabilang mga probinsya. Ano yung napag-usapan ho ninyo, ma'am? Ay, oo nga. Siyempre, alam mo naman ang mga negosyante kung minsan marites yan. Marites. Yan, marites. Kaya nabalitaan pa lang namin noon. Nabalitaan pa lang namin na magbibigay daw ng suporta ang provincial government sa aming mga SMSE. Tuwang-tuwa na kami. So, balita pa lang yan, sir. How much more kung talagang nandyan na. So, yung mga ibang provinces, naiinggit sila sa amin kasi talagang very supportive daw ang natin, provincial government at saka si Ma'am Joanne. Tapos talagang niyayaya, pinapakilala namin sa mga kasama naming mga MSME sa iba't ibang region yan. Yung mga natin, leaders natin. Kasi talagang personal silang pumupunta doon, sir, sa Alabang para lang alalayan kami. Pero sa ibang province kasi talagang hindi rin namin nakikita. Kaya siguro totoo yan sinasabi niya. Yung kayo din may na-experience kayo ganun. Na-encounter na buyer na nag-exhibit din. Sabi niya, ba't kayo may suporta ng provincial government? Ba't kami wala? Hindi yata fair yan Sabi ko, discretion yan ng provincial government ninyo, hindi naman na discretion. Yun lang, baka lilipat na sila dito sa atin. Sa totoo nga, may mga na-experience ni Ma'am Lorely. Anyway, Attorney Cyrus and Ma'am Joanne, anong masasabi ninyo? Siyempre, we have itong mga workaholic kasi. Hindi ko nga alam, partner, kung anong secret nila Attorney Cyrus and Ma'am Joanne sa kabila ng kanilang hectic schedule kung saan sila pumupunta just to promote itong mga products natin, very fresh pa rin sila. So, anyway, kidding aside, ano pong masasabi ho ninyo with this mga feedback from different MSMEs mula sa iba't ibang probinsya na buti pa daw dito sa probinsya ganun? We are really lucky, no? We're all dito sa probinsya ng Isabela, napaka-fortunate ng ating mga MSMEs kasi nga po talagang gusto po ng ating governor na matulungan po yung ating MSMEs. Tsaka pag sinabi po ni Gov na support, pag trade fair, talaga naman pong full support kaming mga department heads na lumuluwas. Kaya I think yun nga, sabi nga ni Sir Wawi, yung iba nagugulat. Kasi pagka sinabing, tinawag ang probinsya ng Isabela, hindi lang po isa o dalawa ang akit ng stage. Parang
hindi tayo bumababa sa 10 tao pong umaakit ng stage para i-represent yung probinsya ng Isabela. Kaya po, feel naman po ng ating mga MSMEs ang support ng provincial government of Isabela. Kasi talagang, ewan ko, talagang pag sinabi pong go naman po kaming lahat. And syempre, pag tinulungan po natin yung MSMEs, matutulungan rin naman po yung probinsya. Kaya talagang, kailangan, no? Talagang ramdam po ang support sa ating mga MSMEs. And syempre, thank you rin po sa mga MSMEs. Kasi talaga naman pong pagka nagbigay ng support ang probinsya, inaayos naman po nila talaga yung produkto nila, no? Like there's one MSME, nagsabi po lang I think Attorney Liz, sabi, gumawa ka na ng produkto mo na champorado. Agad-agad, pagdating ng, after a few months, meron na po tayong instant champorado using the cacao from Isabela. So, ganyan po talaga pursigido rin naman po na ang ating mga MSMEs na talagang maipagmalaki. Kasi ayaw naman din po nilang masayang yung support ng provincial government kasi sayang, no, kung hindi po nila ayusin yung mga produkto nila. Para rin po naman, patuloy rin po yung support ng ating provincial government. Habang pinapaganda nila, tuloy-tuloy naman po kaming susuporta sa kanila. And gagatungan ko siguro yung sinabi ni Sir Wawi kanina na actually yung ibang mga MSMEs from the other provinces ay inggit na inggit, no, sa mga MSMEs natin dito sa Isabela. Dahil pag tayo ay sumali, no, sa mga trade fairs ay talaga namang napakalaki ng ating space sa Isabela, napakarami ng mga in-offer natin sa Isabela. At pag nagtatanungan yung mga MSMEs doon ay talaga namang ang yayabang, no, ng Isabela MSMEs dahil full support ang ating provincial government of Isabela sa kanilang mga marketing activities. And siguro, para comic relief na lang din, papatulan ko po yung tanong ni Sir Zeke, no? Bakit daw parang ang fresh pa rin namin ni Ma'am Jo? Bakit nga ba, Tony? Well, Anong sikreto? Ang sikreto, calamansi ang juice ay, ni Sir Wawi. Kanina pa kami kumakain dito, no? Habang nagdadalan kayo, no? Ang dami na po Nagkaroon na kami ng food tasting dito, partner. Habang kayo ay busy nagdidiskusyon dyan sa kabilang studio. Aside sa calamansi juice, no, Sir, Ma'am Jo, ano pa bang mga secret dyan? Siguro po ang pinakasekreto, Sir Zeke, ay yung fulfillment behind the stress. No, wow. Wala ka pa. Pang pageant yata yung kasagutan. But totoo po yun, no? Sa kabila ng stress na nararanasan namin sa pang-araw-araw dahil nga mahirap din po yung koordinasyon na ginagawa natin, yung preparasyon, ay humuhugot tayo doon sa satisfaction o yung fulfillment na nakakatulong tayo sa mga MSMEs natin dito sa probinsya ng Isabela. Wow. Anyway, sige. Nasagot ba, partner? Nasagot. At ito na yung exciting part. Sabay-sabay na tayo pero wala ata kayong baso. Titikim ka na ba yan? Habang sinasabi yung yung tikiman na, kumbaga. Tikman nga natin yung Big Night wine. May mga partner dito, no? Ma'am Joanne. Actually, kami partner dito. Halos paubos na nga. Paubos na. Hindi pa naman kayo lasing dyan. Sige. So, ma'am, no, habang nilalagyan ni Ma'am Lorelie ng titikman na kasi natin yung Big Night niya. Siguro, Sir Jose, mensahe mo muna sa mga gustong magsimula ng food business, ngunit natatakot at nag-aalangan. So, mensahe niyo po habang tumitikim ho tayo ng Big Night wine. Ano pong mensahe ho ninyo sa inyo para sa mga gustong magsimula ng food business, ngunit natatakot at nag-aalangan ho sila? Sandali, kumungumunguya pa si Sir Wawi Pag natakot ka, hindi ka magsisimula. Para panigurado. Pero ang sarap ha? Para panigurado ang panigurado po. Ang gagawin mo. Pilitin mo na yung paborito mo. Hanapin yung paboritong pagkain. Maggawa ka ng twist. Baguhin mo. Diyan ka muna mag-umpisa. Trial lang. Maggawa ka ng marami-raming konti. Bigay mo sa kapitbahay mo, kaibigan mo. Humingi ka ng opinion nila. Ano sa palagay nyo? Pwede ba ito? Good or bad ang sabihin nila, tanggapin mo. Doon ka matututo. Ano pang dapat mong gawin? Ngayon, yun ang first step mo. Ngayon,
Pag nag-click ka dyan, di, sige, tuloy ka na. Hindi, meron ka pa pang gusto. Ganun pa rin gawin mo. 3 days ka muna. Huwag ka munang magbebenta. Kasi pag bumalik yan, bayad na. Ganun lang yun. Okay. Pero, grabe, no, partner. Umiinom na ba kayo dyan ng big na wine? Ilan mo kami dito ng wine? Sana. Tingnan nyo. Cheers tayo. Share daw ng wine, partner. Diba? Ang sarap ng ano. Pahingi naman kami ng wine. Pero grabe, di ba, Sir Sherwin? Meron kami dito, no? Kami puro pang pulutan Iba yung hagod. Kaya kailangan dito may Bakit parang manamis, bakit parang manamis-namis siya? May something ba na Hindi Ayun tayo pa yung narinig microphone. ni Kiel kasi panay ang ano niya. Actually, sir, 100% kasi na juice yan. So, 100%. Premium quality yan, sir, yung mga natin, yung mga fruits talaga na ginagamit natin. Siyempre, sir, tawag nito, hindi lang, si RLGB kasi is hindi lang bignay ang ano niyan. Maraming, po yan, klase ng wine. At the same time, sir, yung pinaka-best seller natin na itatampok natin sa Isabela Best Lao, yun yung sinabi ni Ma'am Joanne kanina, yung chicken feet chicharon. Chicken. At saka yung pinagkakaguluhan nila na garlic, salted egg, and turmeric salted egg natin. Yun yung isa sa best seller natin, sir. Sabi nga, dahil nakainom na ako ng wine, partner, sa mga nag-aalangan, isa pa daw, sa mga nag-aalangan, no, na mag-start ng kanilang business, nangangamba, nag-aalangan, kasi nga, meron na sigurong past, no, na tulad ho ninyo, nag-aalangan, na ano na kayo, napanghinaan ka na ho noon, pero very optimistic ka noon, Ma'am Lorely, sabi mo, may bukas pa. So, may entry tayo dyan. Sabi nga nila may Naghihintay bukas. kami ng entry. Oo. May bukas pa sa iyong negosyo. Pasok, have ang entry, partner. Ano yung mensahe ninyo sa mga MSMEs na gustong magsimula ng food business ngunit natatakot at nag-aalangan? Yan. Ang masasabi ko lang sa kanila, lalo na kung may tiwala sila sa produkto nila, huwag silang matakot. Kasi, nandyan naman ang mga, marami tayong malalapitan. Unang-una, huwag silang matakot na kumuha ng mga lisensya natin, especially sa food business. Huwag silang matakot na ipa-FDA nila agad yung product nila. Parang nung lumapit ako sa DTI. Ang DTI, sir, personal na. Anong result? Kasi nung ako doon, supervisor ako sa Family Choice. Siyempre, ang instinct ko, ang DTI, wala pa akong negosyo nun, sir. Ang instinct ko talaga, ang DTI, nanguhuli ng presyo. Kaya nung sinabi nila sa akin na, ipa-DTI mo yung product mo. Natatakot ako. Kasi nga yung product ko nun, sir, as in talagang wala pa siyang damit. Kumbaga wala pang label. Pero nung inilapit ko, nilakasan ko ang loob ko, lumapit sa DTI, siguro hindi naman siguro ako uhulihin ka ako nun. Pero nung natikman nila, nagtiwala kasi ako sa produkto ko, sir. Nang natikman nila, hindi na nila ako pinauwi. Sila na ang nag-provide sa akin ng label. Akala ko doon ka na tumira sa kanila. Hindi, sir. Pero, syempre, nung umuwi na ako, may label na yan. Di ba? Kaya ang ganda ng label niya. Huwag silang matakot. Kumbaga, yung takot nila, yung takot nila is, sila yung magdadala ng ng product nila sa market. Huwag kang gumawa ng sarili mong multo. Dahil ang multo nandyan na. By November 1 pala ha. All Saints Day. November to All Souls Day. Salamat. Sir Sherwin, nahilo ka na ata. Speaking of nalasik agad ako. Ilang percent po ba ito? Yung parang, ano po niya? Parang 7.5 akala ko lang 15%, ma'am. Pero ang sarap din na pulutan, no? Itong syempre, kita nyo naman, no? popcorn. Napakalambot. Kahit bungal, pwede kumain yan. Pwedeng i-partner yung cornix mo sa Big Brother. Sir, kailangan para may konting texture naman. So, sir, ano naman yung mensahe niyo para sa mga gustong magsimula? Gusto magsimula. Katulad sabi ni ma'am, huwag matakot. No? Actually, yung lakas kasi ng loob, kapag meron kang knowledge doon sa papasukin mo. So, sa akin, siguro pag-aralan mabuti yung gusto natin pasukin na business. Sabi nga nila, ano bang business ang maganda? Actually, lahat ng business maganda. Yes. Depende doon sa gugustuhin mo, kung sa tingin mo para sa iyo yun, then pag-aralan mo, then yung lakas ng loob papasok doon. So, dapat yan, pag feel mo, ready ka na, pasok agad.
Yun na. So, ganun lang. Siya kasi siyempre, pag doon ka na sa business real talk lang tayo, no? Kapag sabi nila, pag nag-negosyante ka, hawak mo ang oras mo. Pero sa tingin ko, baliktad. Ang business mo ang may hawak sa oras mo. Kasi anytime, i-istorbohin ka niya. Hindi naman kasi itong 8 to 5 job eh. So, kahit anong oras, boss, may problema, ganyan. So, nandiyan ka lagi para sa negosyo mo. So, dapat lagi tayong innovative pag nagsimula na tayo kasi minsan yung system natin ngayon effective siya pero it may not be effective tomorrow or the next day after us. Parang magiging obsolete siya. So dapat sumasabay tayo kung ano yung hinahingi ng market at hinihingi ng mga customers natin. Oh, no, very well said, sir, no. Sige, bago tayo tuluyang mamaalam, sabi nga natin may bukas pa para sa iyong negosyo. Gandang lyrics ho, no. Siguro, mensahe ho ninyo, paanyaya ho ninyo sa pagpunta ho natin no, sa Best Laco in the Metro. Siguro, paanyaya na lang, Ma'am Lori Lee? Siyempre, inaanyayahan namin yung mga kaibigan natin dyan sa Metro Manila. Sana suportahan natin ang Isabela Best Laco. Alam naman natin na lahat ng mga produkto ng Isabela de kalidad, di ba? Kasi siyempre dumaan yan sa full screening at hindi po kayo mapapahiya. Kasi talagang dadalhin namin lahat ng mga dekalidad na produkto ng Isabela. Okay. Baka may pa-shoutout ka dyan, ma'am. Wala na. Sir Well, inaanyahan po namin kayo sa November 8 hanggang 15 sa Best Laco sa Metro Manila. Sinisiguro po namin na talagang best yung aming dadalhin sa event na ito. At matitikpan niyo po lahat ng mga produkto na galing dito sa bayan sa lalawigan ng Isabela. Okay, maraming salamat, sir. Sir Jose? Inaanyayahan ko yung mga fans ko sa fans club ko. Magkita-kita po tayo sa Isabela Best Laco. Yung mga kaibigan natin dyan na taga Isabela na nakatira ngayon sa Manila, invite your friends. Ipagyabang mo ang probinsya mo. Yun lang po. Okay, tama. Sige, no? Anyway, maraming salamat mga sir at ma'am. And hello sa mga fans ni Sir Jose, ha? Pa-follow naman kami. Anyway, sige, sa makabuluhan at napakagandang kwentuhan na naman ang sumainyo ngayong araw. Maraming salamat po sa ating mga nakapanayam na panauhin, sa kanilang mga mensahe at pag-anyaya sapay kuma sa mga Ilocano ho, no? Sumali kayo, umay kayo nga bumisita sa Jaina na po nga trade show. Partner! Yes, partners, nakitang-kita ko no, sobrang enjoyable dyan sa kabilang studio. Siyempre dito, makikita mo ang aking mga panauhin dito sa Studio B. Talaga namang nag-enjoy kami sa food tasting dito, partner. Okay, so siguro, hingan na lang natin ang huling mensahe ang ating mga panauhin dito sa kabilang studio. Mula kay Miss Joanne Maranan, ang Provincial Tourism Officer, and of course, Attorney Cyrus Restauro ng si Ma'am DTI Joanne, Isabela. Busog nata si Ma'am Joanne. Attorney Cyrus, go ahead. Kung kayo po ay natatakam na sa mga kinakain namin dito sa studio ay okra lang yan. Pupunta na po kami dyan sa Metro Manila at ihatid po namin ang the best of the best Isabela product. So, we invite everyone to join us from November 8 to 15 sa Festival Mall, Alabang, Muntinlupa City. Kita-kita po tayo. Ayan, ako naman. Yan, so ako naman, corny kang bit-bit ko, no? Pero sana po magkita-kita. Ay, dito. Okay. Dami mo naman kasing camera. Okay. So, again, no, magkita-kita po tayo sa November 8 to 15 sa Alabang Festival Mall para po sa Isabela's Best Laco in the Metro. And, saktong-sakto po kasi magpapasko. Marami po kayong kailangan bilan ng regalo. At syempre, bonus nga po sa panahon na yun. So, marami kayong pambili ng mga again, regalo. At saka, kailangan nyo rin ng mga pampulutan sa mga napakaraming parties nyo po at mga inumin. Kailangan nyo po yan. So, pumunta na lang po kayo
sa Isabella's Best Laco in the Metro. Again, meron pong cornic, meron pong mga veggie chips kung medyo gusto nyo pong maging healthy, no? At ang dami pa pong pagkain at inumin na pwede nyo pong bilhin at gamitin at ihanda sa inyong mga parties this coming Christmas. So again, magkita-kita po tayong lahat. Ayan, thank you so much, Miss Joanne and Attorney Cyrus. Partner. Okay, maraming salamat, Ma'am Joanne Maranan and Attorney Cyrus Restauro. Maraming salamat din sa lahat ng ating mga panauhin ngayong hapon. Sana po ay patuloy ho nating tangkilikin ang mga aktibidad ng pamalang palalawigan ng Isabela, gaya po ng Isabela Best Laco in the Metro. Tangkilikin din ho natin ang mga lokal na produkto ng lalawigan ng Isabela nang sa ganun ay umangat lalo at makilala ng husto ang atin hong probinsya. Tama ka dyan, partner. Ang tagumpay nga ng trade show na ito ay makatutulong ng husto hindi lamang po sa ekonomiya ng probinsya ng Isabela, kundi sa buong bansa. At higit sa lahat, isang malaking pagtulong para po sa ating mga maliliit na mga ngalakal. Muli, maraming salamat po sa lahat ng tumutok sa ating programa ngayong araw. Mga kaibigan, patuloy nating tangkilikin at ipagmalaki ang ating lokal na turismo at ang ating mahal na probinsya ng Isabela. Ito po si Faye Andres. And of course, don't forget to like and follow our Facebook page, Isabela PIO, to keep you updated sa mga mahalagang impormasyon at kaganapan dito sa lalawigan ng Isabela. Sa ngalan naman ng ating mahal na Isabela Governor Rodito Albano at Vice Governor Kiko D at ng buong pamalang palalawigan, ako po ang resident broadcaster ng Provincial Government of Isabela, Ezekiel Kilang, na nagsasabing manatiling connect sa pagunlad. Manatiling connect sa bayan. At, okay ka lang ma'am, manatiling connect sa isa't isa. Ito ang Isabela Connect ka dito. Bye! Isabela Broadcast Center, himpilang tumatalakay sa mga proyekto at serbisyong tunay para sa tao. Hatid ang mga programang nag-uugnay sa bawat Isabelenyo saan mang panig ng mundo. Delivering in-depth, trustworthy, and objective news. Dito ka, konektado.